Mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon, kami po ay tunay taos puso. Nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na po yung pinagkaloob na ikaw po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan, na ito po ang iyong ninanais makita sa bawat tunay na mga manampalataya. Salamat sa buhay na patuo, nagdadagdag na ang paniwala papataya sa iyong kamanghamanghang ginawa sa bawat iyong mga anak. Salamat sa iyong napakatamis na presensya, aming katuwa at kagalakan. Ang aming ginagawa ay nakakaabot sa trono ng biyaya at minsanan pa kami po'y iyong samahat pagpanaim sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kalwang nagugutom sa panalangin namin ginagalang mga ebanglista, ang propeta po sa aming kapanahunan, at sa ganang akin wala akong magagawa, kaya ako po yung pangunahan at langisan, at nawa po ang Ebanghelyong Kalitasan ay maging silbing pagpapalang espiritual para aming magawa o masunod ang iyong kalooban para kami po'y maging karapat-dapat sa salubong sa iyong pagbabalik. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon, ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa, na yung salita sa aming kalagitnaang kasaot. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, luwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta po, sa ating kapanahunan, magi sa buong sambayan, sa kanyang mga anak, manugang apo, at sa lahat po na naging ginintong aral na itinuro ng ating beloved Pastor Elias Almeida, na dito po nahubog ang ating paniwala at panampalataya. At magandang hapon sa aking mga kapamanggawa, katuang sa magawain, sa lahat ng mga awit sa metalis, mga kapatiran at bakuhan, sa lahat po ng live broadcast viewer, magandang pinagpalang hapon na po. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ating pong unawain ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat pong mga baguhan, tayo po'y pinagpala ng mahal na Diyos sapagkat tayo po'y nasa buong katotohanan. Bakit po amin nasabing buong katotohanan? Ang tanda at himala ay nagaganap sa tunay na mga manampalataya. Dahil ang sabi ng aklat ng Korinto 12:28, ang Diyos naglagay sa iglesia ng himala, ng pagpapagaling. Kaya nga, sa isang gawain, pag walang himala, walang kagalingan, baka hindi tunay na gawain. Pero bakit ang nasabing tunay? Dahil ang nasa mga aklat nangyayari, may kagalingan, may himala, dahil ang ating Diyos ay Diyos na suma sa atin at Diyos na buhay na nalulugod sa ating ginagawa sa pangunang pagtuturo ng ating magulang sa Panginoon. Dito po, mga mahal, sa ating pag-aaralan, dahil sa huling panahon ito, napakaraming nakakaawa at nakakabag. Pag hindi nila maunawaan sa ating Diyos at hindi nila makikilala ang tunay na Diyos na nagpapalat at magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil dapat ang isang taong naglingkod sa Diyos o tumatawag sa Diyos, tiyak niya na siya po'y kilala ng mahal na Diyos. Dahil hindi pwedeng kilala mo lamang ang Diyos. Dapat kilala mo ang mahal na Diyos at kilala ka ng mahal na Diyos. Yun ang tama at tumpak o ganap. Di po, sa ating kapanahunan, di ba, lahat ng tao, halos lahat may cellphone. Pero pag salang isang number, hindi mo makukontak ang number ng tatawagan mo, na ama mo o anak mo. Pag tayo po'y sala, ang pakipag-ugnay o relasyon sa Diyos, hindi po tutugon ang mahal o hindi malulugod ang mahal na Panginoon. Hindi natin siya makukontak.
Kaya napakadaming tao naglingkod sa Diyos, tumatawag sa Diyos, nananalangin, walang tugon ang mahal na Diyos. Dahil hindi tama ang kanang relasyon sa mahal na Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, dapat tayo magising sa huling panahon ito. Dahil minsan, kahit tayo matagal na Kristiyano, tayo po ay minsan walang pagsunod. Ang alam lamang natin, tumawag sa mahal na Diyos, pero walang pagsunod. Minsan, tamad magpuri. Hindi pa nananalangin. Minsan, tinatamad pang sumamba. Minsan, hindi pa nakikinig na maigi ng patuto. Hindi nakikinig minsan sa salita ng Diyos. Hindi pinapalagan ang bahagi ng gawain o pagsamba. Kaya pag tayo puro tawag lang, walang aksyon o walang gawa, hindi malulugod sa atin ang mahal na Panginoon. At ganun-ganun ang kalagayan ng napakaraming tao. Kaya nakakawat na kahabag, bukas makalwa dadating ang kapamakan sa kanila kung hindi sila tatawagin ng mahal na Diyos at dadalhin sa tunay na gawain. Dito po ay malinaw. Aklat po tayo ng Lucas 6:46. Ang Ebanghelyo ay kay Lucas, Kapitulo 6, talatang 46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Datihan at baguhan, huwag nawa. Ito ang kalagayan natin. Dahil ang sabi ng mga aklat, bakit ninyo ako tinatawag? Panginoon, Panginoon, bakit hindi niyo ginagawa ang aking salita o aking iniuutos? Ito'y buhay ng mga tao nakakakilala sa mga Diyos sa salita. Iginagalang sa puso. Pero walang gawa. Minsan sa buhay natin, ganito ang kalagayan ng iba. Kaya kung ganito ang ating kalagayan, hindi po tayo pagpapalain. Hindi tayo iingat at iligtas ng mga Panginoon. Hindi tayo makakatiyak ng buhay na walang hanggan. Dahil mayroon pong ipinagagawa ang mahal na Diyos sa bawat sa atin sa huling panahong ito. Sino man po tayo, gaano man tayo katagal na sa mahal na Panginoon, anumang ating kalagayan sa ating banal na misteryo, kailangan po natin ang pagsunod. Dahil malinaw po, mga kapatid, ang salita ng mga Panginoon, na ang sabi, at bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi o sinasalita. Kaya pag ganito po ang ating kalagayan, hindi malulugod ang mahal na Diyos sa atin. Hindi tayo pagpapalain. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, kailangan natin, mga kapatid, isagawa ang sinasabi ng mga Panginoon na pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya nga, ang mahal na Diyos nalulungkot po sa napakarami nating kababayan. Tawag ng tawag sa Panginoon, pero hindi naman ginagawa ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Ano po ang number one na dapat nating isagawa, mga mahal? Na dapat ipakita natin. Iibigin po natin ang mahal na Diyos, buong puso, buong kalakasan, buong kalwa, buong lakas. Kung ito'y totoo na ating pong sinasabi at ating pong sinasabi sa ating puso na tagang totoo ang pag-ibig ko, ang bunga nun o kakambal nun ay pagsunod. Amen po ba, mga kapatid? Diyo po, sa nagmamahalan, ano po ang kakambal noon sa mag-boyfriend at mag-girlfriend? Ang sunod, kailangang pakasalan. Amen po ba, mga kapatid? Kaya kung mahal natin ang mahal na Diyos, ipakita natin ang pagsunod. Kaya kung tayo po'y tawag ng tawag sa Panginoon at sasabi natin, iniibig natin mga Panginoon,
at wala tayong pagsunod sa sinasalita ng mga Panginoon, hindi totoo ang pag-ibig natin sa mahal na Diyos. Dahil ang nasa mahal na Panginoon, ang pagtawag natin, ang pagsasalita natin, sasamahan natin ng pagsunod. Lahat po magsabing, praise the Lord. Kaya sa huling panahon ito, dapat tayo magising. Sa huling panahon ito, dahil kung tayo po'y puro tawag, para bang kagaya ng isang anak, puro hingi na lamang kay papa at kay mama, lalo ngayon, panahon ng eskwela, hingi ng allowance, ng baon, bibili ng gato, ganare. Pero ang tamad naman, hindi sumusunod pag inuutusan. Para minsan ganun ang kalagayan ng iba. Puro hingi ng hingi sa mga Panginoon, wala namang pagsunod. Ang kailangan po natin gawin, tayo po'y magpakita ng pagsunod. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya sa uling panahon ito, hindi po dapat tayo magpabaya sa ating kaligtasan. Hindi po dapat tayo po na magdahilan o mag-alibay sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sa huling panahon ito, dapat lalo tayong magpakita na tayong tinawag, pinili ng mahal na Panginoon, lalo tayong magsisikap sumunod sa sinasabi ng mahal na Diyos. At paano tayo maging mapalad at katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon? Basahin po natin ang 2 talata para niyo manawan. Aklat po tayo ng Apokalipsis o Revelation. Dito po tayo muna sa chapter 1 verse 3 at chapter 22 verse 7. Dito ating makikita, pag tayo sumusunod, tayo mapalad at tayo pagpapalain. Pero kung tayo tawag ng tawag lang at hindi tayo sumusunod, hindi tayo pagpapalain at kalulugdan ng mahal na Diyos. Pakibasa. Apokalipsis po tayo. Dito po tayo sa aklat ng Apokalipsis o Revelation, Kapitulo 1, talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Dito po tayo sa aklat ng Apokalipsis o Revelation, Kapitulo 22, talatang 7. At narito, ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen. Lahat pa magsabing praise the Lord. Sino ang mapalad? Mapalad ang tumutupad ng salita ng aklat na ito o ng salita ng hulang ito. Paano tayo po pagpapalain, ingatan at tayo po ay hindi iwat pabayaan ng mga Panginoon at tayo makatiyak sa pagbabalik ng mga Panginoon sa salubong? Ang sabi, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng salita at tumutupad. Ibig sabihin, kailangan po natin ang pakikinig. Kailangan natin po ang pagtupad. Para magi po tayong mapalad o kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Kaya kung nais natin po sa huling panahon ito, hindi tayo iwat pabayaan ng mahal na Diyos at tugunin ng mahal na Diyos ang ating pong mga pananalangin sa pangunang pananalangin ating mga pastor, tayo po'y pagpalain o suplayan ng mahal na Diyos, kailangan po yung ating nababasa, yung ating napapakinggan, kailangan natin po ng pagsunod. Dahil yun ang paraan para tayo'y kalugdan at maging mapalad sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya nga, kailangan po tayong lahat magsikap. Ang nababasa na papakinggan, i-apply po natin sa ating araw-araw pamumuhay para tayo po'y maging mapalad. Sa salitang mapalad, mga kapatid, ibig sabihin lahat kayang ibigay sa iyo ng mga Panginoon o kayang tanggapin mo lahat pag ikaw ay mapalad sa paningin ng mahal na Panginoon. Dahil ang salitang mapalad, kalugod-lugod ka sa harap ng mahal na Panginoon. Katanggap-tanggap ka sa harap ng mahal na Panginoon sa iyong ginagawa. Kaya nga, ang sabi ng mga aklat, tayo po lahat na tinawag, pinili ng mahal na Diyos. Kailangan nga, hindi tayo po nadiyan lamang sa tawag ng tawag sa Panginoon na hindi tayo sumusunod. Dahil ang sunod na talata, may mahal, hindi tayo pupunta sa langit kung tayo tawag ng tawag lamang sa mahal na Panginoon.
Dahil ang papasok sa karanang langit, yung gumagawa o gumaganap ng kalooban ng ating amang nasa langit. Kaya kung tayo po ay puro tawag sa Panginoon, hindi tayo sumusunod, panahon na po mga kapatid, para tulungan po natin ang ating sarili, mga minamahal, na tayong lahat ay makasunod sa sinasabi ng mahal na Panginoon para tayo'y papasok sa karanang langit, para tayo'y pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Aklat po tayo, Mateo po tayo, 7:21 hanggang 22. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 7, talatang 21 at 22. 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang bawat gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa 22, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Dito po ay napakalinaw ng banal na aklat ng salita ng mga Panginoon na nagpapaalala po sa bawat isa sa atin. Paano po matiyak natin ang pagpunta sa langit o pagtira sa langit sa karanang mga Panginoon? Malinaw po ang sabi ng 21, hindi ang lahat na nagsasabi sa ating Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karanang langit, kundi yung gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Lahat magsabing amen. Malinaw po. Paano natin matiyak, minamahal, ang pagpunta sa langit sa huling panahon ito na ating nakikita na malapit na tayong kunin ng mahal na Diyos. Kung hindi man, bawian tayo ng buhay. Paano ka pupunta sa langit? Kailangang ikay sumusunod. Ginagawa po natin, minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga tayo, minamahal, nagsisikap, nagpipilit, dumalo, malayong mamalapit. Minsan, ang ating pira, pambili pa natin ng pagkain. Pero dahil mahal natin, nagpipilit tayo, makadalo sapagkat nais nating masunod ang utos ng mahal na Panginoon. Dahil nais nating pumunta sa langit, sa kaharian ng mahal na Panginoon. Pero bago natin tanggapin ang pangako ng mahal na Panginoon, hindi lamang ikay tumatawag. Kailangan gawin po natin ang kalooban ng ating amang nasa langit. Kaya sa lupang ito o sa daigdig na ito, tayo po lahat, minamahal, ang magsisikap na ating sundin ang utos ng mga Panginoon. Tayo po ang magsisikap, ipagtrabaho natin ang ating kalitasan. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil pag hindi po natin ipagtrabaho ang ating kalitasan, sayang ang pangako ng mahal na Diyos na ibibigay sa ating buhay na wala hanggan. Dahil tayo po lahat, nabautismo sa pangalan ng mga Panginoon, lahat po tayo napasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Subalit kung hindi po tayo magsisikap ipagtrabaho ang kalitasan, kung hindi po tayo magsisikap sumunod sa nais ng mahal na Panginoon, baka mawala pa ang ating pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Pag wala tayong pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, hindi tayo papasok sa karanang langit. Dahil baka nga tayo kulang sa pagsunod. Ay ang sabi ng mga Panginoon, yung gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit, ang pupunta sa langit. Kaya sa uling panahon ito, minamahal, dapat tayo magising. Tanungin po natin ating sarili. Dahil baka tayo puro tawag lamang ang kayang gawin. Pero wala tayong pagsunod. Ay kailangan po tayo matutong sumunod sa nais at kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay may kanya-kanyang bahay na mansyon. O mansyon, mga kapatid, dito, pag malaki yung bahay, maganda, tiles o mamahalin ang mga gamit, mansyon. Pero sa langit, tunay na mansyon. Amen? Ginto, mga kapatid.
ang ating po, minamahal, pupuntahang tirahan dahil mayaman ang ating Ama sa Langit. Lahat Kanya pag-aari, ginto o anuman, dahil ang ating Diyos, Diyos na makapangyarihan. Kaya sa huling panong ito, dapat tayo po'y magising sa lahat na magpapabaya at hindi magpapatuloy maglingkod sa Diyos. Tayo man po ay nagamit ng mahal na Diyos sa gawain. Pero pag tayo mababackslide o hindi magpapatuloy, pwedeng sabihin mo, Panginoon, nung ako ay 5 years na nakapaglingkod sa iyo, ginamit mo ako mang-awit, instrumentalist, humayo, nag-pray sa may sakit, sa mga pinapahirapan ng demonyo, lumayas ang demonyo sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Pero pag tayo na backslide at tayo tumalikod sa Panginoon at gumawa tayo ng mga gawain ng mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon, hindi tayo papasok sa karanang langit. Malinaw po ang sabi po ng 22, mga kapatid, sa ating nabasa. Nang sabi, kami man ay nagpalayas din ng demonyo sa iyong pangalan. Kami nang hula din. Kami na may nagamit din. Pero nga, pag tayo'y nabackslide, tumalikod, sayang, baliwala ang lahat. Kaya ano pong dapat natin gawin? Dumating man yung mga pagsubok, kahirapan, paghatak ng kaaway ng Diyos, ng Haring Kadiliman para hindi ka makapagpatuloy, labanan mo, magkumapit ka, o tingnan mo ang pangako ng mga Panginoon para huwag na po tayong mababackslide o mawala sa presensya ng Diyos. Sapagkat sayang po ang lahat. Dahil pagdating ng araw, ito, kakatwiran ng mga ginamit ng mga Panginoon. O ako naman niya gamit din, ganito, Panginoon. Ay pero nga kung tayo mabackslide, mawala sa Panginoon, gumawa tayo ng gawain ng mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Anong sabi? Hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katampalasan. Hindi daw tayo nakikilala ng mga Panginoon, tamang gagawa ng katampalasanan o gumagawa ng mga kasamaan. Kaya sayang, minamahal. Nasimulan na po natin ang paglingkod sa mga Panginoon. Naramdaman na natin ang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang bawat isa po sa atin magpatuloy, maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil malapit na po tayo pupunta sa kaharian ng mahal na Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos nagpapaalala, kung tayo nag-iisip pa minsan na tayo lalayo sa Panginoon, hindi tayo magpapatuloy, i-cast out mo, labanan mo ang pulong ng demonyo. Dahil, pag nawala pa tayo sa kamay ng Diyos na buhay, anong sabi ng mga Panginoon? Pagdating araw, hindi ko kayong nakikilala. Sayang, may mahal. Pero ating naramdaman na ang pag-ibig at presensya ng mga Panginoon, magpatuloy po tayo, maglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, malinaw po, tayong tinawag, pinili mga Panginoon, tayo po ay tunay na akan Diyos na buhay. Tayo'y tupa ng Diyos. At kung tayo po ay anak ng Diyos, dinirinig natin ang tinig ng mahal na Panginoon. At nakikilala tayo ng mahal na Panginoon. At kung tayo tunay pong anak ng Diyos, na tinawag at pinili ng mahal na Panginoon, ano pong magaganap sa atin? Ang bawat isa sa atin ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga tayo lahat, may amal, nagpipilit, nagsisikap. Kahit dumadanas tayo ng kapaghihiratan ng pagsubok, ng kahirapan, minsan nakakaroon tayo ng karamdaman, pero tayo tumitingin pa rin sa kabutihang ginawa at sa pangako ng mga Panginoon. Bakit? Dahil nais natin magmana ng buhay na walang hanggan. Kayo po na aming mga baguhang kapatiran, bakit kayo nagpipilit, nagsisikap? Ilang oras ang ating panambahan, nagugutom kayo,
Bakit kayo nagpipilit, nagtitiis? Dahil nais ninyo magmana ng buhay na walang hanggan. At yung po ang lahat ng purpose natin. Kaya tayo nagsisikap, nagpipilit, sundin ang kalooban ng mga Panginoon dahil nais natin magmana ng buhay na walang hanggan. Aklat po tayo ng Juan. Yes, 27 at 28. At susundan po natin ng Juan 12, 25 naman at 26. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, talatang 27 hanggang 28. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Kaya nga kung tayo po lahat minamahal, mananatili, magsisikap, magpipili na makapaglingkod sa mahal na Diyos. Bilang tayo anak ng Diyos, mayroon tayong dapat gawin. Sabi nga dito, tayo kagaya ng tupa. Ang tupa o anak ng Diyos, dinirinig ang tinig ng kanyang pastor o ng mahal na Panginoon. At sila'y nakikilala ng mahal na Panginoon. Bilang tayo po ay mga tinawag at pinili ng mga Diyos na pinagpala, isa tayo sa ating sambahayan, isa tayo sa ating barangay, isa tayo sa ating bayan na tinawag at pinili ng mahal na Panginoon, ating palagahan. Sapat ang sabi ng mahal na Panginoon, sila ay bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ibig sabihin, magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan. At habang tayo po nanatili lahat minamahal sa kalooban ng mga Panginoon, ang sabi, hindi sila malilipol, hindi sila aagawin sa aking kamay, kahit ng hari ng kadiliman. Ang kailangan po lamang natin, manatili po tayo, maglilingkod sa Panginoon. Bakit tayo iningat at iniligtas sa lahat ng kapagat disgrasya, sa bingit ng kamatayan? Dahil tayo po ay pinilit, hinirang ng mahal na Panginoon. Kaya anong sabi? Hindi sila malilipol. Hindi sila agawin sa kamay ko, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya kahit tayo po, minsan, nadadapa, sumusuko na, nang hihimagod na maglingkod sa Panginoon. Bakit hanggang ngayon tayo narito? Sapagkat sabi ng mga Panginoon, hindi sila aagawin sa kamay ng mahal na Panginoon. Lagi tayo pinahawak at inaakay ng mahal na Diyos sapagkat ang bawat sa atin ay pinilit hinirang dahil ang nais ng mga Panginoon tayong lahat na tinubos sa krus ng Kalbaryo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapal natin. Kaya pahalagahan po natin, mga mahal, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat ginawa ng mahal na Diyos para tayo magpatuloy, magsikap, pahalaga ang kaligtasan. Tayo po, tinulungan ng mga Panginoong maltas ang problema. Tayo pinagalingin ng mga Diyos sa ating makaramdaman. Tayo hindi makatulog, walang kapayapaan at kagalakan. Tayo binigyan ng kapayapaan at kagalakan. Ating naramdaman ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Kaya tayo lahat magpahalaga sa kaligtasan. Ipagtrabaho po natin, mga mahal. Kahit minsan dumating sa atin yung kapigatian, yung kalungkutan, kabiguan, kawalang pag-asa, ating alalahanin. Mahal tayo ng Diyos. Tayo ay ipinaghanda ng mga Panginoong mansion sa langit. Dahil hindi naman po ito ang tunay nating buhay. Temporary o tayo lahat mamamatay o may hangganan. Ang tunay po nating buhay sa langit at sa impyerno. Pero bakit tayo tinawag, pinili ng mga Panginoon? Ayaw ng mahal na Diyos tayo pumunta sa impyerno. Nais ng mahal na Panginoon tayo pumunta sa langit, makasama ng mahal na Panginoon para tayo magmana ng buhay na walang kahirapan. Lahat magsabing praise the Lord. Tayo lahat, hindi iniwan pinabaya. Tayo lahat, inakay, pinagtiisan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo hanggang ngayon, nakakapagpatuloy maglingkod sa Panginoon dahil tayong lahat pinakamamahal ng mahal na Panginoon. Kaya lagi po natin tingnan
yung mabuting bagay na ginawa ng mga Panginoon para hindi tayo mawala sa kamay ng Diyos na buhay. Dahil ang mahal pa, napakabuti at napakabait sa atin. Kaya nga, ano dapat natin gawin? Magpatuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen? Dahil ang maglilingkod sa Panginoon ay bibigyan niya ng buhay na walang. Kung saan naroon ang mahal na Diyos, doon ka pupunta pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon. Pero bilang tayo tinawag pinili ng Diyos, huwag mong ibigin ang buhay sa libutan. Huwag mong ibigin ang mga bagay sa libutan o pahalagahan. Yan ay temporary. Ang pahalagahan mo, paglingkuran mo ang mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Juan. Pakibasa. 12 po tayo, 25 at 26. Dito pa rin po sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, talatang 25 hanggang 26. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay maiingatan yaon sa buhay na walang hanggan. Sa 26, kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino man tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Kung sinong tao ang maglingkod sa akin, bilang tao sa aming mga Panginoon, siya'y pararangalan ng Ama. Ibig sabihin, welcome ka sa langit. Ibig sabihin, ipahayag ay yung pangalan pagdating ng araw na ikaw ang tunay na tapat na anak ng Diyos na naglingkod habang nabubuhay. Kaya nga, ang sa atin, ang panawagan ng mahal na Diyos, kung sinong taong maglilingkod sa Kanya, kung saan naroon ang mahal pa siya'y paroroon. Paano kung hindi tayo magpatuloy maglingkod sa Diyos? Paano kung hindi makakilala ang ating mga sa buhay? Kawawa naman. Dahil kung ikay sa langit, mapapapunta sa impyerno. Anong dapat natin gawin? Dagdagan po natin ang panalangin. Ipag-pray natin yung ating mamahal sa buhay. Maging buhay tayong patotoo na tayo ay tunay unting-unting binabago ng mahal na Diyos. Para ano? Sila po'y mailapit natin sa paanan ng mahal na Panginoon. Ating ipaunawa po ang salita ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, na sa huling panahong ito, dapat ang lahat ng tao matutong maglingkod sa Diyos. Sabi nga ng aklat ng awit 2, 10 at 11, sa huling panahon ito, magpakapantas tayo. Matuto tayong maglingkod sa Panginoon. Ang sabi, magpakapantas sa huling panahon ito. At mga hari mahukom sa lupa, matutong maglingkod sa Diyos na may takot, magalak, na may panginginig. Ito po ang tungkol natin lahat, mga mahal. Sino man po tayo at anumang ating kalagayan, sa huling panahon ito, anong magpakapantas, matuto tayo maglingkod sa Diyos. Kaya sabi, maging hari o hukom. Sino man pong tao na pinahiram ng buhay ng mga Panginoon, sa huling panahon ito ay dapat maglingkod sa Panginoon. Ating pong basahin para inyong maunawaan. Dahil tayo nasa huling panahon ito, kaya kung tayo minsan nang hinalpaypay, nagdadahilan sa paglingkod sa mga Panginoon, naku, huwag na po, minamahal. Dahil tungkulin natin, sa huling panahon ito, anong magpakapantas, magpakatalino ka, gawin mo ngayon yung kalooban ng Diyos para ikaw po ay pagpapalain ng mahal na Diyos. Pakibasa. Awit 2, 10, 11. Dito po tayo sa aklat ng mga awit, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 12. 10. Ngayon ngay magpakapantas kayo, o kayong mga hari, mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Sa 11, kayo'y mga glingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Hagkan ninyo ang anak. Hanggang yan lang, 11 lang.
Lahat magsabi, praise the Lord. Oh, malinaw mga mahal. Kaya kung nais natin, tayo'y magpagpalait, magmalang buhay na walang gan, anong sabi? Magpakapantas. Magi tayong karapat dapat sa paningin ng mahal na Panginoon. Sa salitang magpakapantas, ating alalahanin sa panahon ng mahal na Panginoon. Hindi 3 hari, yung dumalo sa Panginoon. Ang sabi, ang 3 pantas. Bakit pantas? Ang purpose at layunin nila, kaya hinanap ang isinilang na tagapagligtas para sambahin. Para sambahin, mga mahal, ang tagapagligtas na isinilang. Ano yung salitang magpakapantas? Para tayo maglingkod sa huling panang ito sa mga sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya, malinaw, matuto, mga hari, mga hukom na maglingkod sa Panginoon. Ay hindi naman tayo hari. Hindi rin naman tayo hukom. Tayo ordinaryong tao lamang. Pero tungkulin pa rin natin matutong maglingkod sa Panginoon. Na magalak, na may takot at nanginginig. Magkasala. Amen? Magalakan na ikaw po, mga mahal, tinawag, pinili ng mahal na Panginoon para pagpalait magmana ang buhay na walang hanggan. Kaya malinaw, ang sino maglingkod sa akin, kung saan ako naroon, siya ay paroroon. Kaya kung saan naroon ang mahal na Diyos, naglilingkod ka ng tapat at totoo, pupunta tayo, mga mahal, sa langit. Amen? Kaya nga napakapal natin. Kaya ating patuloy pong pahalagaan ang ating kaligtasan. Dahil tayo po'y pinilit hinirang ng mahal na Panginoon. Tayo napakapalad. Kaya pahalagahan po natin. Ang linaw, mga kapatid, sa patutuo ng ating isang mahal na kapatid. Dati na doon siya sa kasamaan, sa kasalanan. Kung sa pera pag-uusapan, madali ang pera sa kanya. Pero yung tinawag ng mahal na Panginoon, naalis ampot at galit, natutong magpatawad. Kahit piso-piso, mahalaga tayo na kay Kristo. Amen? Ang mahalaga tayo nakapagpatuloy maglingkod sa Panginoon. Lahat tayo, dadanas ng pagsubok, kahirapan, kabigati, ang kabiguan, mga trial na hindi natin naasahan. Pero salamat sa mahal na Diyos, tayo lahat pinanghahawakan ng mahal na Diyos. Amen? Dahil tayo dapat magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Dahil sa patutuan ng mga Pastor Dubit, yung trials na kanyang dinaanan, mga kapatid, ay talagang sa iba, ay talagang mawawala sa Panginoon. Dahil siya, sanay dati, bago makakilala, may pera. May pag-ari. Pero dumanas, zero balance. Pero siya'y nakatingin sa pangako ng mahal na Panginoon. Nakatingin. Kaya nga naalala ko, mga kapatid, na ang mahal na Diyos, mabait at mabuti. Bibigyan tayo ng kapatid sa Panginoon, aalalay sa atin. Magpapalakas, magpatibay. Pagdating sa atin ang pagsubok. Sapagkat ang ating mahal kapatid Dubi, napapunta naman po sa Candelaria dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic, mga kapatid. Pero sa awa at habag ng mga Panginoon, ay sabi ko nga, siya po, kahit dumanas ng mapagsubok kahirapan, siya'y nagagamit sa gawain at sa ibang kapatiran. Sa salita, magpalakas, magpatibay, kahit wala, hanggang mayroon, ginagamit yan sa pinansyal. Dahil simula nga po na mapapunta yan sa Candelaria, ay sabi ko nga hindi lamang Pasko, magkakaroon kami po ng regalo o blessing. Kahit hindi Pasko, hanggang kaya niya miyamahan, siya gumagawa ng mabuti. Kaya minsan ako po hindi lumalapit niya. Bihabahati ko lang. Dahil po, siya nga po, hanggang may ibibigay na maitulong na pinansyal, ay nagbibigay po yan. Sa mahal pa yung kapurihan lang, dahil kaya akin po nabanggit,
Sa aming kalagayan, lahat naman tayo nadanas ng pagsubok. Ako naman po'y ulila na. Ang dati kong ikalawang magulang, nawala na din. Dahil kinilala namin ikalawang magulang, ating Brother P. na Arana. Pero nung sila po'y mapapunta sa Candelaria, tayo kinapaltan ng ikalawang magulang muli. Dahil pag po kami may sakit, na hinahanda sa pisikal na katawan, ay talaga po yan ay paging napapapunta sa amin. Bisa nga, ang gusto sabihin niya sa akin, bawal akong magkasakit. Dahil sa aking ginagampanan, bawal akong magkasakit. Ibig sabihin, hindi pwedeng ako ay gano'n ang kalagayan. Dahil sa daming ginagampanan. Kaya sabi ko nga, siya po ay hindi lamang Pasko ginagamit sa amin. Kaya minsan sabi ko nga po, hindi minsan po ako nalapit. Dahil minsan nga po, nung hindi pa nadaan sila ng trials, mga kapatid, nako, minsan bibigyan kami pamerinda. Ay, minsan nga hindi pamerinda. Ay, minsan nagigitla po ako. Buong pamilya ko po, pati apo kasama. Kaya naalala ko nung dumanas siya ng pagsubok, may ibinigay siyang blessing sa akin. Dahil ako sa akin po, pag ang blessing ko po, kaya kong itago, itinatago ko. Kaya nung dumanas siya ng pagsubok, sabi ko, hindi yung tatanggap ng pera. Yung blessing niya na naalala ko, kahit paano ibinili ko para kahit paano makatulong sa maliit na bagay. Dahil siya ginagamit din ng mahalapan sa amin. Tayong lahat, ginagamit ng mga pansasalita, sa pinansyal o anumang bagay, lagi natin tandaan, kinasangkapan ng mahal na Diyos para sa ating pong ikalakas, ikatitibay. Pero ang dapat natin pasamatan, walang iba, kundi ang pinakamamahal na Panginoon. Nung dumaan ng trial siya, mga kapatid, talagang hindi ko malam kung anong gagawin ko. Dahil sa kanilang kalagayan. Pero sila'y nagkumapit sa mahal na Panginoon. Ngayon, unti-unti, naging matatag at matibay naglingkod sa Panginoon. Tayo lahat, dadanas ng pagsubok, kahirapan, karamdaman. Lagi natin tandaan, tayo tumawag ay sa mahal na Panginoon. Siya po ang makatulong sa atin. Kung may tao makatulong, number one ang mahal na Diyos ang makatulong po sa atin. Kaya ang tungkulin po natin maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Dahil pag tayo naglingkod sa Panginoon, tiyak na tiyak, pupunta tayo sa langit. Huling talata, mga kapatid, 14:3 ng Juan. Sa lahat mag-aartarkol, instrumentalist, dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 14, talatang 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. lahat po'y magsabing, praise the Lord. Malinaw po ang talata, may mahal. Kaya ang sabi, ang sino maglingkod sa akin, kung saan ako naroon, sila paroon. Anong sabi po ng 3, mga kapatid? Sa huling panahon ito, kaya tayong lahat, tulungan po natin ating sarili na tayo makasunod sa utos ng mga Panginoon. Dahil ang sabi po ng ating nabasa, at kung ako ay pumaroon at kayo'y may paghanda ng dakong kalagyan, muli akong paririto at kayo'y kukunin o tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Diyos na kapag katawan tao na, nagawa niya ang tungkulin bilang tao. Ang hindi pa lamang niya nagagawa, ang balikan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan tayo po lahat magsikap na hindi lamang tawag ng tawag. Kailangan tayo po ay maging tagasunod na. Para tayo po, pag binalikan ng mahal na Diyos, tayo sasalubong sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi, kung kayo may paghanda ko ng dakong kalalagyan, siya ay muling paririto. Kaya tayo lahat, may kanya-kanyang mansyon. Pero sabi nga sa patutuo ng ibang mga kapatiran, nakarating sa langit, ang kanilang kaluluwa, may mga anghel ang bibilis gumawa ng mansyon. Mayroong anghel naman, para bang patamad-tamad, parang paantok-antok.
Meron namang anghel nakatingin lamang doon sa bahay na ginagawa. Ano kaya? At bakit gano'n ang kalagayan? Pag tayo po'y masigasig sa gawain ng at mainit sa Panginoon, dalian yung anghel gumawa ng iyong bahay, ng iyong mansyon. Pero pag ikay paliban-liban, palamig-lamig, minsan tayo pasaway, ikaw ang nasusunod, yung anghel, kung pa sa isang linggo, 3 araw lang gagawa, tuwing makalwa pa. Paano tayo palamig-lamig? Pasaway paminsan, ang sabi. Hindi masunurin. Kaya, hindi agad magagawa ang ating mansyon. Ay, paano kung pumalik? Di wala kang titirhan. Bakit naman yung anghel ay nakatingin lamang sa inuumpisahang mansyon? Dahil hindi na dumadalo. Hindi na naglilingkod. Amen? At yan po'y totoo. Dahil napakadaming kapatiran natin nakarating sa langit. Yun ang kanilang nakita. Pinakamagandang mansyon ang sa ating mahal na pastor at sa ating beloved assistant pastor. Walang katulad. Pero yung mansyon na nakita ay talagang yung mga anghel napakabilis gumawa. Kung mainit yung Kristiyano, ibig sabihin hindi mainit ang ulo. Mainit sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Ano sabi? Hinahabol ang gawain ng mga Panginoon. Lagi pong pinapahalagan ang gawain ng mga Panginoon. Pero pag sa isang linggo nga, isang beses lamang dadalo, kung kailang maisipan dumalo, kung kailang maisipan magpuri, kung kailang maisipan magbigay, kung kailang maisipan mamuhay may kabanalan, mabagal gumawa yung anghel. Kaya magising po tayo. Totoo po yan, mga kapatid. Tanungin natin sa sarili. Kung tayo po ay minsan hindi masunurin, ay ganoon ang kalagayan. Diyo po, sa ating anak. Di ba pag mayroong masunurin kang anak, palagi kang nagbibigay. Pero pag patamad-tamad, ang hirap mong bigyan. Pag lalo nang nakaupo, at puro upo, ang sagot, pag intusan, kahit may pera, anak, pasensya, wala. Ay, tamad eh. Ganun-ganun po ang ating kalagayan. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, pag kayo na ipaghanda ko ng dakong kalagayan, siya'y muling babalik. Ang tanong, tayo po ba'y handa? Kaya kung hindi pa tayo handa, magsikap, magpilip, maging handa. Dahil ang nasa mga Panginoon, tayo sumunod sa kanyang utos para tayo punta sa langit. Tayo po'y tumayo at tayo aawit po ng isang awitin. Ating isipin po ang kabutihan ng mahal na Panginoon habang tayo po'y aawit at ating pasalamatan ang mahal na Diyos sa kanyang kabutihan dahil ikaw ako ay pinili ng mahal na Panginoon Diyos. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig na mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Hallelujah! Ang tawag ba niya'y ni walang nalayan, nang walang dumating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay pahayag sa manla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod
sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya Ang pagkapalan natin lahat na upang gampanan dahil lahat ay tinawag, pinili ng mga Diyos. Dahil lahat kampalan natin ang tungkuling iniatang sa atin. Ito ay pinakamababa sa kanilang iba. Gampanan natin dahil tayo lahat ay gagamitin, ginagamit ng mga Diyos. Hallelujah! Sa Kanya habang panahon, tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Hallelujah, hallelujah. Kaya napakapalad po natin, mga mahal. Tayo lahat, pinilit, hinirang ng Diyos. Subalit tayo ngayon na mga ginagamit ng pinakamamahal na Jesus. Dumating man ang pagsubok, ang kahirapan, ang pag-uusig, ang kawalan. Gampanan pa rin po natin ang tungkulin. Ibinigay, iniatang sa atin ang mahal na Panginoon. Dahil malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Malapit na po tayo, minamahal, balikan ang mahal na Diyos. Kaya nawa tayo lahat, ating suriin ang ating sarili. Kung tayo minsan ay puro tawag lamang at puro hingi sa mahal na Panginoon, pero tayo ay hindi minsan nagsisikap makasunod, tulungan po natin ating sarili. Ang papasok sa langit, hindi lamang yung tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, kundi yung gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kaya sa lupang ito, tayo po lahat, may mahal, gawin natin ang kalooban ng mga Panginoon. Sundin natin para tayo makatiyak, pupunta sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang pinakamamahal na Panginoon. Kayo po na amin pong mga beloved visitor, kayo po na ngayon lamang nakadalo. Sa inyong kalagayan, maaaring sabihin nyo walang Diyos. Maaaring sabihin nyo pinabayaan kayo ng Diyos. Subalit ang problema at karamdaman ay pinahintulot ng mahal na Diyos dumating sa tao para hanapin natin ang mahal na Panginoon at magbalik loob tayo sa Panginoon. Dahil minsan ang tao, pag walang problema, walang karamdaman, tawag lamang ang alam na nilang gawin sa Diyos. Pero ang nais ng mahal na Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon para tayo'y pagpalain at magmana ng buhay na wala hanggan. Napakapal po ninyo. Kahit ganyan po ang inyong kalagayan. Pag inyong sinimulang maglingkod sa Diyos, ang inyong pangalan masusulat sa aklat ng buhay. Kayo po ay magiging kandidato palangit para magmana ng buhay na wala hanggan. Apat po ang requirement ng kaligtasan o paraan ng kaligtasan. Una po, kailangan yung paniwala at panampalataya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, dapat sumampalataya na may Diyos. Maniwala ka, manampalataya ka, ang Diyos ay Espiritu, at malulugod ang Diyos sa iyo. Pag nalugod ang mahal na Panginoon sa iyo, siya ang magaganti o magpapala. Ibig sabihin, ikaw ay hindi pababayaan ang mga Panginoon. Ikalwa, bakit po tayo dapat magsisi? Dahil tayo po'y nagkasala sa harap ng mahal na Panginoon. Ang kasalanan po ang magpapahamak sa tao. Ang kasalanan, magbubunga ng karamdaman. Ang kasalanan,
magwawasak sa buhay ng tao. Ang kasalanan, magdadala sa iyo sa apoy ng impyerno. Kaya ang kasalanan dapat po pagsisihan. Sapagkat ang sabi ng Acts 3:19, magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan. Upang kung magkagayon dumating ang panahon ng kaginawahan mula sa harap ng Diyos. Paano magkaroon ka ng kaginawaan sa puso at kaisipan at sa iyong pisikal na katawan? Pagsisihan ang kasalanan at talikuran ang kasalanan. Sabi po ng Acts 2:38, ang bawat isa ay magsisit magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Paano po papasok sa inyo ang Holy Spirit o mga Espiritu para kayo magkaroon ng kapangyarihan? Kailangan bautismohan kayo sa pangalan ng Panginoon. Hindi po ito pagsali o paglipat. Ito po ay pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Kaya pag tayo sumunod, tayo po ang pagpapalain ng mga Panginoon. Ikapat, bautismo sa Holy Spirit, ang mahal na Diyos ang gagawa sa inyo pong pagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Ngayon, inyo pong itaas ang inyong kamay. Magpikit po kayo ng inyong mata at sumud po kayo sa maikling panalangin aking bibigkasin bilang pagtangkap sa mahal na Panginoon, bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, nagbabalik loob sa iyo at labis nagsisisi sa lahat na gawa kong kasalanan simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Ako po na manalangin sa inyo. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat po na aming mga baguhan na ikay tinanggap bilang Diyos sa aming tapagligtas. Iyo pong patuloy kawat kabagan at dagdagan ka ng pag-ibig, paniwala, pampataya. Isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, iligtas sila. 10 na kama sa buhay, kawat kabagan at pagalingin mo po ang kamdaman ayon sa kanilang paniwala at panampalataya. Sa pangalan mo po, mahal na Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Ngayon, tayo po muna ay mananalangin ating pangailangan bago po tayo minamahal dumako sa ating Holy Supper. Sapagkat ang bawat sa atin, kailangan po natin ang awat habag at gabay ng mahal na Panginoon para tayo po huwag mawala sa kamay ng mahal na Panginoon sa anumang ating pangailangan. Ito may pinansyal, ito may kagayang karamdaman, ito may kaltas ng problema, tayo may nanghinal paypay, papawiin ang mahal na Diyos pag tayo po'y lumapit na may pagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga mahal. Mapagpalang Diyos sa mabanal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa sa pangunang panalangin namin gagalang mga pastor. Kami iyong kawat kabagan at patawarin sa aming pagkulang at pag-asala sa lahat po ng mga kahilingan, higbit daing at pangailangan ng bawat isa. Mahal na Panginoon Jesus, ikaw ang nakakaalam. Iyo pong ipagkaloob sa himalang pamaraan. Pagpalain ang bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapala. Akayin mo po kami dagdagan ang pag-ibig, paniwala, papata, kagalakan na kayo mapaglingkuran. Alsin mo po ang mga panghina, palupaypay, hadlang at balakid sa paglingkod sa iyo. Kawa at kabangat tawagin ang mga sa buhay para sila'y aming makasama na maglingkod sa makapatiran ng hinalupaypay. Ibig sa magawain ng aming makababayan, ng aming kapitbayan, ang aming mamasa buhay. Sa huling panahon ito, at kabagan sila, na sila po'y makakakilala at makapaglingkod sa iyo. Sa lahat may karamdaman, pagaling mo po. Ano man pong kanyang pangailangan, ipagaling mo po, ikaw mag-supply, mag-provide ng pangailangan, mag-lisya ng iyong mga anak. At gamitin mo po ang bawat isa para sa kaligtasan ng aming mga masaboy, ng aming kababayan, katuang ng aming gagal, mga pastor, at mga beloved children, para lalaganap ebanghelyo kaligtasan sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoon Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin.
Minamahal, ating Elias po ang ating mga sarili, kaya ang ating kanang kamay po sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, may karamdaman. Kung tayo po'y nanghina lupaypay, kaliwang kamay ang nakataas, at kung tayo naman po'y may bisyo pa, at tayo nakapagmura, ang kaliwang kamay sa ating labi, at ating sawayin sa pangalang mapansul ang lahat ng udyok na masamang espiritu. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway lahat ng demonyo karamdamang nagpapahirap, aming makaramdamang pagka-stroke, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, trangkaso, smoker, alcoholic, lahat ng karamdamang nagpapahirap sa lahat. Cast out in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, panghina, paypay, kahirapan, alilang, kalungkutan, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Paniwala, pampataya, kagalakan, pasalamatan ang mahal Panginoon. Jump! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, Pastor! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Kaya nga ating katuwang po ang maglingkod sa Panginoon. Tayo po, minamahal, ay mayroon